at wala kaming kikilalanin na makapangyarihan at Panginoon ang aming buhay maliban sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyong buktong na anak na aming Panginoong Jesucristo. Dahil sa Kanya ay ipinakilala Kanya sa amin at nagkaroon kami ng relasyon sa Ama dahil sa iyong buktong na anak. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng karapatan na tawaging anak at ikaw ang aming Ama. Sa gayon ay aming sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ipakita mo sa amin ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita na siyang iniwan mo na maging gabay namin upang maging panuntunan namin kung paano kami mabubuhay sa daigdig na ito. Salamat at dahil sa iyong muling pagkabuhay, aming inaalala every Sunday ang tagumpay na nagawa mo sa kamatayan na siyang kinakatakutan ng maraming tao, na siyang wakas ng buhay nila dito sa daigdig. Ngunit salamat dahil sa iyong matagumpay na pagkabuhay na maguli, yun ay aming ipinagdiriwang na walang ibang relihiyon o leader ng mga samahan ang nakagawa noon maliban sa iyong buktong na anak sa aming Panginoon. Kaya pinagagawa mo ito sa amin upang bigyan ng pagpapahalaga ang tagumpay na iyon. Kaya ito yung dahilan kung bakit tuwing araw ng linggo, ikaw ang aming prioridad, pagpapahalaga. Sapagkat binigyan mo ng pagpapahalaga ang aming buhay na maligtas at mabago, Panginoon. Kaya sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri at yung aming pagsamba sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen at Amen. Tuloy po natin ang Panginoon. Lord. Oops. Hello, sound test. Sound. Check mic. Okay. Magandang araw po muli sa ating lahat at tayo po ay magpapatuloy sa ating paksa na may pamagat na Friends and Foes in the Church Part 4. Okay, ito po yung mga listahan ng mga kaibigan at yun din ay napag-aralan natin last time ng 3 linggo ang buhay ni Gaius. Ngayon po naman ay pag-aaralan natin ang buhay ng isang tao na may pangalang Diotrephes. Okay. Sa diwang yon ay tayo ay tumayo at ating pong basahin ang paksa o ating pag-aaral ng umaga. At ito po nga ay makikita natin sa 3 John verse 9 to 15. Tayo pong lahat, sumusulat ako sa iglesia, subalit hindi binigyang pansin ni Diotrephes ang aking kapangyarihan. Ang hangad niya, siya ang kilalaning pinuno ninyo. Kaya pagpunta ko riyan, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingang sinasabi niya laban sa amin. At hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatiran na dumadating at inahadlang pa niya at tinitiwalag sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. Sa mga tao ito. Minamahal, huwag mong tularan ang masamang halimbawang ito. Ang tularan mo ay ang mabuti sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakakilala sa Diyos. Mabuti ang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrio at iyan ang makikita sa kanyang magandang pag-uugali. Yan din ang aming patutuo at alam mong totoo ang sinasabi namin. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko na binabanggit sa sulat na ito. Inaasahan kong makikita tayo
at makakapag-usap sa lalong madaling panahon. Sumainawa ang kapayapaan. Kinakamusta ka ng ating mga kaibigan dito. Kinakamusta rin ako sa lahat ng mga kaibigan diyan. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong mawa. Kagaya ng ating nabanggit ay natalakay natin ang buhay ni Gaius. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang patungkol sa buhay ni Diotrepes. Sa talatang ating nabasa, meron dalawang tao, si Diotrepes at saka si Demetrius. Pero ngayong linggo at sa mga susunod na linggo ay papansinin natin ang buhay ni Diotrepes. Okay? At medyo papamagatan natin yung ating pag-aaral na ito, the man who loved the preeminence. Yung tao na gusto niyang maging dakila siya, sikat. Siya yung nag-hari-hari. Okay? Alam nyo, sa aking karanasan, okay, sa dati naming church, nakakita po ako talaga ng mga tao at usually mga mayayaman at ma-impluensyang tao. Sila yung gustong hari-hari. Maging ang mga pastor ay pinangunguna sumusunod sa kanila. Okay? So, yan sinasabi nga, there has always been such people na talagang gustong-gusto yung naghahari-harian sila who are proud, mayabang, selfish, makasarili, at nakasentro sa kanyang sarili, self-centered. At ang hinahangad dito, you seek the place of power, makapangyarihan nga, the place of pain, katanyagan, at yung mga place of prestige. Okay? Yung kasikatan niya at katanyagan ang gustong-gusto nito. Very familiar ba kayo? Usually, nakikita natin sa mga politiko, lalo na ngayon, may mga barangay captain, mayor, and nakakalungkot sa loob ito ng church. Ha? Okay? Yung pinag-uusapan natin dito. So dito, makita natin na sa scripture, alam nyo, napakarami na mga listahan ng mga tao na nandito. Kaya maganda po na pag-aralan din natin ang mga tinatawag na mga Hall of Infamy. Okay? Kung meron pong Hall of Fame, yung kasikatan, okay? O katanyagan, di ba? Meron po namang infamy, okay? Ibig sabihin ito yung mga tao na labis ang kasamaan, yung mga napakasamang reputasyon, yung mga walang ito yung mga tao na nakakahiya ang buhay nila. Gustong-gusto nilang matanyag, pero nakakahiya ang kailang buhay. At ito rin yung mga tinatawag na, di ba, may mga heroes of faith na makikita natin sa Hebrews chapter 11, di ba? Ito, hindi nyo makikita itong mga listahan na ito kasi sila ang mga anti-heroes, mga lumalaban sa mga heroes, okay? So, umpisa natin. Bago natin pag-aralan si Diotrepes, ay tingnan po na natin na yung mga talata sa Biblia kung sino-sino yung mga ganong klase ng tao at mga saklap ay nandoon pa sila sa loob ng church, okay? O sa bansang Israel o mga Hudyo pa sila, okay? Una ay si Lamech, okay? At ito yung matatagpuan natin sa Genesis chapter 4, verse 23 to 24. Tingnan mo. Ano sabi ni Lamech? Sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa. Una, ang kasalanan ni Lamech, polygamy. Dalawa na kaagad asawa niya. Ano sabi niya? Dinggin ninyo aking sasabihin, Ada and Silya. Nagyayabang siya sa kanyang asawa. Okay? Mga asawa kong giliw. Okay, sabi niya, may pinatay akong isang kabataan. Kita mo? Pinagmamayabang niya na meron siyang pinatay sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Nasugatan ka lang, pinatay na. Imagine mo yan, no? Kaya sabi pa niya, at gumapa siya ng tula, sabi niya, kung saktan si Cain, okay? Ito yung mga ninuno niya, okay? Si Cain ay anak anak ni Adan. At yun yung pumatay kanino? Kay Abel. Sabi niya, kung saktan si Cain, okay? Actually, point to na ginawa niya. Ang parusang gawad sa gagawin nito'y 7 patong agad. Sabihin, pag nasaktan siya, 7 beses ang bigat. Pero siya, ngunit kapag ako ang sinaktan, 77 patong ang kapusahan. Imagine niyo, yabang no. Yung lolo niya, pag sinaktan, 7 times ang bigat. Pero siya, 77. Kita niyo, no? Ayan, sabi nga makita natin, if Cain avenged 7-fold, then Lamech 77-fold. Yabang no. And then, kaya makikita natin ito yung tinatawag na first bully in the Bible. Talagang mambubuli ito.
sinaktan mo ko, 77 ang aking gagawing parusa sa iyo. Imagine mo. So dito makikita natin yung ilustrasyon ng isang mayabang, blasphemous arrogance. Napakayabang na tao na ito. Okay? At makikita natin, iti-trace natin, yung first murder, okay, yung murderer, yung mamamatay tao, alam natin si Cain, di ba? Sino pinatay ni Cain? Si Abel. Anak yan ni ni Eva at ni Adan. Kaya makikita nyo yung produkto ng kasalanan. First family, nagpatayan na. Okay? Bakit? Dahilan? Sapagkat has produced a grandson, makikita natin na si Cain ay nagkaroon ng grandson na isa ring mamamatay tao. Ang dahilan kung bakit pinatay ni Cain si Abel ay dahil sa inggit. Okay? Was the result of inggit. And then, ito naman, kaya siya pumatay, okay, si Lamech, ay dahil saan? Pride naman. Okay? Papatay siya. Sinugatan ka lang, pinatay mo na kaagad. Imagine mo yun. Okay? So ito po yung picture, makikita natin na si Lamech ay talagang nagyayabang sa dalawa niyang asawa. Talagang pinagraranya niya at talagang sinasabi niya na kayang-kaya ko yan. Papatayin ko sila. Okay? So yung makikita natin na ang nakakatuwa, interesting, tungkol sa buhay ni Lamech, makikita natin sa Jude. Meron pong binanggit si Jude sa Jude 14 and 15. Sabi at tungkol din naman sa kanila ang pahayag ni Enoch. Si Enoch po ay kamag-anak din ni Lamech. Okay? Nakabilang sa ikapatong saling mula kay Adan. Okay? Sinabi niya, tingnan ninyo, dumating na ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga anghel upang hatulang sila. Paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kailang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Kung titingnan ninyo, okay, mula kay Adan, kay Cain, kina Enoch, ikapito si Lamech. Nasaan niya? Ano makikita natin? Sabi? Sila'y paparusahan. So, nung panahon na yun, na panahon ni Enoch, okay, ang subject ni Enoch, ang tinutukoy ni Enoch ay walang iba, kundi si Lamech. Okay? Kasi si Lamech ay was the one, the ungodly people, talagang hindi siya makadiyos, who did ungodly deeds in an ungodly way and spoke harsh things against God. Talagang nagmamayabang siya, lumalaban siya sa Diyos. So si Lamech po ay hard sinner and he flaunted his sins against God. Nagmamayabang pa siya laban sa Diyos. He viewed himself as above God. So yan po yung unang-una na ang tingin niya sa sarili niya. Okay? Napakayabang niya. At kinakalaban niya ang Diyos. Pero makikita natin anong sabi sa Jude na pahayag ni Enoch. Sino yung paparusahan? Walang iba kundi sino? Si Lamech. Okay? So yan po yung kauna-unahan na listahan ng Hall of Infamy. Okay? Yung mga karumal-dumal o nakakahiyang buhay na nagmamayabang pero ang kinauwian ay kapahamakan. Kaya ito isang magandang lesson sa atin. Maraming tao, lalo yung mga bata, nagmamayabang na kaagad, di ba? Wala ka sa tatay ko, wala ka sa lolo ko, ito, abang agad. Yan po ang likas ng tao. At yan po ay bunga ng kasalanan. Yung yabang, pagpatay, at yung pride. Okay? Ang pangalawa sa ating listahan ay walang iba kundi si Nimrod. At ito po ay makikita natin sa Genesis chapter 10, verse 8 to 12. Sabi diyan, si Nimrod ay isang anak na lalaki ni Cus. Okay? Ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. So sa history, siya yung naging dakila, great at makapangyarihan. Siya rin daw ang pinakamahusay na mangangaso o hunter sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihan, maging mahusay ka sa ng mangangaso. Tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. Iyon po yung pinaka-translation. At sabi pa dito, tingnan natin yung kanyang accomplishment, kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia. Ang Babylonia po ay yung modern Iraq ngayon. Okay? Erek at Akkad pawang nasa lupain ng Sinar.
Mula rito, pumunta siya sa Assyria at tinatawag ng mga lusod ng Ninibe, Rehoboth-ir, Kale, at ang Resem sa pagitan ng Ninibe at Kale. Ang pangunahing lusod sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ay ang Babylonia, Erek at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinar. Yan po yung makikita natin, no? Na sinasabi nga po dito sa verse 9, okay? He was a mighty hunter before the Lord. Makapangyarihan. It is rather weak translation, sabi nga ni John MacArthur, ayon po daw sa mga Hebreo sa history nila, ang kasaysayan talaga ni uh, ni Nimrod ay a horrible story, no? Talagang nakakapangilabot na rebellion against God by the one who wanted to be preeminent. Itong si Nimrod ay gustong-gusto niya na maging makapangyarihan. Ayon nga sa mga Hebreo, sabi niya, and he began to be a tyrant in the land. Malupit, diktador. He was a terrible subjugator, defiant, says the Hebrew, before the face of the Lord. Na talagang makikita natin na sumasalangsang siya, sumasalungat siya, okay, laban sa Diyos. At makikita natin sa ngayon, in history natin, just recently, kilala niyo si Saddam Hussein. Yan po yung diktador ng Iraq din. Okay? So, si Saddam Hussein ay hindi po first, okay, na maging tyrant o diktador, malupit, na hari, kundi nauna si Nimrod. Okay? But Nimrod, makikita natin, appears to be the first na such diktador, no? Na naging diktador. The first one who brought together an organized rebellion against God. Na talagang ang kinalaban pa nila ay ang Diyos. At kaya makita natin, si Nimrod wanted to be first, gusto niya maging una, at nakita natin na siya ay yung story ng Tower of Babel, naalala nyo, nagsama-sama sila, gusto lang gumawa ng tore, umakyat sa Diyos, umakyat sa langit, di ba tama? At yung Babylon, siya yung pinaka-mother ng lahat ng false religion. Okay? At kung titetrace natin sa history, lahat po yan ay nanggaling kanino? Kay Nimrod. Okay? So, dalawa na yung listahan natin, no? ng mga karumal-dumal o nagmamataas. Pero makikita natin sa harapan ng Diyos ay sila'y masaklap ang kailang naging kinawian. Okay? So, sino yung una? Si Lamek. Pangalawa, sino? Si Nimrod. Ang pangatlo ay si Abimelech naman. Okay. Si Abimelech naman, sabi niya ay makikita natin to sa Judges chapter 9, verse 1 to 6. Sabi niya, pagkalipas ng panahon, si Abimelech na anak ni Gideon, okay, ay nagpunta sa Shechem sa mga kamag-anak ng kanyang ina. Actually, itong si Abimelech, iba tatay nito. Okay, ang napangasawa ni Gideon, yung nanay ni Abimelech. Okay. Ang tatay ni Abimelech ay si Jerubbaal. At yung Jerubbaal ay galing sa pangalang Baal. Okay? So half-breed lang po. Hindi niya talagang tunay na anak ni Gideon to. Okay? Kundi anak to ng asawa ni Gideon. Okay, anyway. Sabi niya, tinanong ninyo. Ang ginawa niya, sabi niya, sinabi niya si Abimelech ay pumunta sa Shechem. Ito yung lugar na kamag-anak ng kanyang ina. Sinabi niya sa mga ito, ay pumunta siya doon sa hometown ng kanyang nanay. Ang sabi niya, ito, verse 2, itinanong niyo sa lahat ng taga Shechem kung alin ang gusto nila. Pamunuan sila ng 70 anak ni Gideon o ng iisang tao. At huwag ninyong kalimutang ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman. So, nangangampanya siya, no? Parang eleksyon. No? Sino mamumuno sa inyo? Gusto ba yung 70 anak ni Gideon? O isa lang? Okay? At sabi niya, ang mga taga-Shechem naman ay kinausap ng mga kamag-anak ng ina ni Abimelech o nangampanya na. Okay? Pinagkaisahan ng mga ito na siya na nga ang mamahala. Napagkabuan. Sapagkat siya naman ay kamag-anak nila. O, talagang pagkamag-anak, no? Talagang malakas, no? Okay, tingnan natin. O mga ay makita natin sa Muslim, di ba? Pagkamag-anak, di ba?
Anyway, sabi dito, saan na tayo? Ba't ganun? Okay. Verse 4. Binigyan siya ni Abimelech ng 70 pirasong pilak mula sa yaman ng templo ni Baal Berit. Ginamit niya ito bilang pambayad sa ilang tao roon na walang magagawa, magaling at sila'y sumama sa kanya. Ano nakita natin? Flying boat, yung tawag dito, boat buying. Ay kayo, noon pa lamang namimigay na ng pera. Okay. At sabi nga dito sa verse 5, sabi niya, ay nagpunta siya sa Opra, sa bahay ng kanyang ama, at pinatay. Kita niyo yung ginawa? Pinatay sa ibabaw ng isang malaking bato, ang kanyang 70 kapatid sa ama niyang si Gideon. Napakasama, no? Para lang makuha niya yung kapangyarihan, siya yung mamuno, nagbayad na siya, okay? Tapos pinatay pa niya ang mga kapatid niya. Bakit? Lahat, sabi niya, ay nang napatay niya, liban kay Jotam, na siyang pinakabata sapagkat nakapagtago ito. Buti lang may nakapagtago. Ang mga taga Shechem at Beth Milo ay sama-samang nagpunta sa mga may malaking puno sa Shechem at ginawa niyang hari si Abimelech. Kita niyo? So, yan po makikita natin sa istorya ni Abimelech. Nag-boat buying pa siya. Tapos, ang ginawa niya ay pinatay pa niya yung mga kapatid niya. Kasi nga, kalaban yun sa politika. Kita mo. Pwedeng yung papalit sa kanya. Makikita natin dito nagsimula yung mga ganyan sa politika. No. Gusto niya lang maging hari. Ay talagang willing siyang patayin pa yung mga kapatid niya. Okay? Na talagang para ma-eliminate yung mga potential claimants sa trono niya. Okay? Pero ano kaya nangyari kay Abimelech? After 3 years, ito ang nangyari kay Abimelech. Sabi diyan, by the way, sabi nga sa inyo, si Abimelech ay anak ni Jerubbaal, hindi siya talaga tatay, hindi siya anak ni Gideon. Ito ay galing sa pangalan ni Baal. Okay? He was the half-breed son of Gideon and he wanted to be king. Yan po ang ginawa ni Abimelech at makikita natin na gustong-gusto niya na maging hari nga. At ito nga yung nangyari sa kanya. Okay, tingnan natin sa verse 50. After 3 years ng pamamahala niya. Pagkatapos ito, si Abimelech ay nagpatuloy sa Tebes na sinasakop at sinasakop yun. Okay? Gusto niya sakupin yung lugar ng Tebes. Tapos may tori po doon na pinagtataguan ng mga Tebes. Nang makapasok na ang lahat, sinarhan nila ang daan at sila'y umakyat hanggang sa tuktok ng tore. Sinundan sila ni Abimelech at susunugin sana ang tore. Okay? So yung mga taga Tebes ay umakyat sa malaking tore at susunugin sana yon. Pero anong ginawa? Ano nangyari? Okay. Ngunit siya'y binaksakan ng malaking bato ng isang babaeng naroon at nabasag ang kanyang bungo. Yung gilingan, nakita yung gilingan na bato, yung bilog? Inagis yun. Tama ang ulo niya. Ano sabi? Kaya nabasag ang kanyang bungo. Kaya dali-dali niyang tinawag ang kanyang lingkod. Nagihinga na. Ay, sabi niya, patay mo na ako ng tabak para hindi nila sabihin babae ang nakapatay sa akin. Kaya siya'y sinaksak ng kanyang lingkod at namatay. Naghihingalo na, may pride pa. Ayaw niyang sabihin na pinatay lang siya ng isang babae. Kanyang kayabangan talaga. Mamamatay na lang, may pride pa. Kaya nang nalaman ng mga Israelita na patay na si Abimelech, nag-uwi na sila sa kanya-kanyang tahanan. Okay? So yan po makikita natin na nakakalungkot. Maraming mga tao gustong-gustong maging dakila, pero kaunguyan kapahamakan. Okay? So, nakakalungkot, no? Ma-pride pa rin siya up to the very end, no? Na gusto niyang maging dakila. Okay, ang pang-apat na ating pag-aaralan naman, ito, maganda rin itong istorya na ito, ay tungkol kay Haman. At ito'y makikita natin sa Esther chapter 3, verse 1 to 6. Ito ay nangyari, sabi niya, pagkatapos ng mga pangyari ito, tinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman, na anak ni Hamadata,
isang kita, ginawa niyang itong punong ministro, parang prime minister. Okay? Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumuyuko at lumuluhod sa harapan ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Parang gusto niyang magbabaw ang lahat pag dumadaan siya. Pero, okay, ngunit si Mordecai ay hindi yumukod at lumuhod. May isang tao na si Mordecai. Okay? At si Mordecai, by the way, ay isang Hudyo. Okay? Tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo, bakit ayaw mo sundin ang utos ng hari? Okay? Sabi diyan sa verse 4, araw-araw ay sinasabi niya ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Okay? Kaya isinumbong nila si Mordecai kay Haman. Okay? May mga chuchu. Okay? Para rin kay Daniel, naalala niyo yun? Di ba may nainggit kay Daniel? Di ba naalala niyo na kinakailangan mananalangin, yung mga inggitero, sinunda si Daniel, hindi nagpe-pray. Malami, hindi nagpe-pray si Daniel, ganun dito. May mga chucho si Haman. May mga espiya. Okay? Hindi yuyukot si Haman. Kaya isinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman. Sapat sinabi ni Mordecai na siya ay isang Hudyo. Kapag ang turo po sa mga Hudyo ay talagang ang sasambahin, ang yuyukuan mo lang ay ang Diyos, hindi ang tao. Nang mapatunayan ni Haman na hindi nga yumuyukod at lumuluhod si Mordecai, nanggalit siya. Umuso ang kanyang mga ilong. Talagang sumiklab ang galit nito. Nang malaman niya, kita nyo dahil sa isang tao yung galit niya. Nang malaman niya na si Mordecai ay isang Hudyo, umisip na siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ng Haring Xerxes. Kita niyo? Dahil lang sa iyong galit sa isang tao, lilipulin mo ang buong lahi ng mga Hudyo. Imagine niyo. Okay? Yan po yung ginawa ni Hitler. Gustong gawin, di ba? Tama? At hanggang ngayon, mga Hamas at mga Muslim, gusto nila talagang lipulin ang mga Hudyo. Okay? Diyan po nagsisimula yan. Okay. Ngayon, tingnan natin pa yung mga istorya. Kaya nga sabi niya, sa chapter 3, verse 13 to 15, ipinadala sa magitan ng mga sugo ng mga liham. So, ang gusto ni Haman ay talagang lipulin ang mga Hudyo. Okay? Kaya gumawa siya ng kautusan na nag-uutos sa patayin ang lahat ng mga Hudyo. Kita nyo bata man, matanda, lalaki man o babae, at samsamin ang kailang mga harian, isasagwa ito sa 13 araw ng 12 buwan. Tapos sabi niya sa verse 14, bawat lalawigan, padadalhan ng sipi ng utos upang makapaganda ang lahat sa araw na nabanggit. Talagang ipine-prepare nila. Okay? Lilipulin na talaga ang lahi ng mga Hudyo. Kaya, pinahayag nga sa lungsod ng Susa, ang Kapitolyo ng Persia, ang utos ng hari. Ang mga lalawigan naman ay kaagad-agad na pinadalaan ng mga siping ito, kaya't samantalang masayang nag-iinuman ng mga hari at si Haman, ang lungsod naman ng Susa ay gulong-gulo. Okay. Then tingnan natin sa susunod na pangyayari sa chapter 4, verse 9 to 14. Sabi naman dito, ng araw na yun, masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman, ngunit sumiklab na naman, okay? Actually, inimbitahan siya sa palasyo, pero noong lumabas siya, okay? Sabi, galit na namang napatapat siya kay Mordecai, nasa may pinto ang papasok sa palasyo. Talagang, pag nakikita yung tao na yun, nag-iito yun. Galit siya. Ni hindi man lamang tumayo o nagbigay galang sa kanya. O sabihin natin, huwag ka nang yumuko, huwag ka nang bagbaw. Hindi man lang tumayo. Ayaw niya, hindi siya ginagalang. Ganyan pa man, nagtimpi siya. Okay? Kasi nga, inibitahan siya ng reyna Kumbaga, tuwan-tuwa siya. Babihira yun na imbitahan ka ng hari at ng reyna para sa kainan. Kaya medyo nagtimpi siya. Okay? Sabi nga dito ay, nagtimpi lamang siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating sa bahay, tinawag niya ang kanyang asawa na si Ceres at ang kanyang mga kaibigan. Alam niyo ipinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang mga anak, ang pagkataas niya sa katungkulan, pati ang pagkalagay niya sa
bilang pinakamataas sa mga pinuno ng kagawad sa palasyo. Okay? So ito yung talagang makikita natin yung mga yabang niya. Yeah? Talagang pinagmamalaki niya. Okay? And then, sa verse 12, sabi pa niya, tingnan nyo, ididuktong pa niya, ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari nang maghanda siya sa handaan. Special guest. Oh, VIP. Yeah? Tapos, bukas, iimbitahan na naman niya ako kasama ng hari. Talaga naman, no? Sabi niya, yabang niya talaga, no? Ganyan man, sabi sa verse 13, ganyan man, walang halaga sa akin ang lahat ng to. Hanggat nakikita kong nakaupo sa pasukan ng palasyo ang hudyong si Mordecai. Galit na galit siya kahit na anong yabang niya. Pero pag nakikita ko yung tao na yun, mahal nangyayari. Kita niyo yung itsura niya. Kaya sinabi niya sa kanyang asawa na si Ceres, na kanyang mga kaibigan, bakit hindi ka, sabi ng mga kaibigan, bakit hindi ka kaya magpagawa ng bitayan na 22 kalahating metro taas do, na may sa pintuan ng palasyo, at bukas ng umaga, hilingi mo sa hari na bitayi si Mordecai. Tagal-tagal ka, gawa ka ng ng bitinan, at ibitayi mo to si Mordecai. Sa gayon, masaya kang makakapunta sa handaan. Talagang happy ka na talaga. Nagustuhan ni Haman, kaya nagpagawa siya ng bitayan. Okay? Yan po ang nangyari. Malapit na ito istorya. Magandang istorya ito eh. Pagkatapos, sabi naman ni Harbona, isa sa mga uniko ng hari, nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo, mahal na hari. Ang taas po ng bitayan ay 22 kalahating metro at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Okay, actually, naggalit nga po ang nangyari, natuklasan ng hari na si Haman ay talagang may gustong patayin ang si Mordecai na isang Hudyo. At alam natin na si Esther ay isang Hudyo. At nung nagmamakaawa si Haman, nung natuklasan nga na ng hari, nakita pa na lumuluhod o nakadapa sa harapan ng reyna. Ang reyna naman yung nakahiga. Ang naisip ng hari, bakit pinagsasamantala mo pa ang aking asawa? Kaya galit na galit yung hari. Dapat kasi, actually, mayroon pang istorya, hindi ko na inano, nalaman po kasi ng hari na si Mordecai ay mayroong nagawa sa history, pero hindi siya naparangalan. Ang nangyari, akala ni Haman siya ang pararangalan, pero ang pinarangalan ay si Mordecai. At siya pa yung isinakay sa kabayo at nakasakay. Kaya itinataas siya pa sarili niya, pero naging kahiyahiya siya. At nung nalaman na nga ng hari ang kanyang masamang banta kay Mordecai, na siyang pinarangalan, ito nga po nangyari. Sabi niwanag ng uniko na meron pong ipinagawa si Haman para patay si Mordecai. Ganun ba? Ano sabi niya? Doon siya bitahin. Utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos, napawi na ang galit ng hari. Kita niya? Kaya wala pong mangyayari yung pagmamataas, pagmamayabang. Gusto mong itaas ang sarili mo, ngunit ikaw ang siyang mapapahamak. Kaya makita po natin dito sa istorya ni Haman, he loved the preeminence to such degree that he would literally obliterate, uubusin ang buong lahi of people, ng mga tao, because of one man who would not bow to him. Dahil lamang sa isang tao na ayaw yumuko sa kanya, gusto pa niyang lipulin ang buong bayan ng mga Hudyo. Imagine nyo, tandaan nyo, ang Hudyo o Israel ay bayang pinili ng Diyos. Hindi mo po pwedeng gawin yan. Ipaglalaban sila ng Diyos. Okay? Panglima. Ito yung panglima na si Nebuchadnezzar na makikita po natin. Sabi nga ay lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Si Nebuchadnezzar po ay isang hari na naginip po siya. Sabi niya, misa na masyal ang hari sa hardin ng buong
ang kanyang palasyo sa Babylonia, sinabi niya, ano sabi niya? Talagang dakila na ang Babylonia. Okay? Ang Babylonia po ay Iraq. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Yabang ni Nebuchadnezzar. Ano sabi sa verse 31? Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit na nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Okay? At ano nangyari sa kanya? Sabi niya sa verse 32, ipinagtabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kita niyo, naging siyang parang hayop. Kakain ka ng mga damo tulad ng mga baka. Yabang-yabang niya, tapos nandun siya. Nasa damuhan. Kumakain ng damo. Sabi, 7 taong kang mananatiling gayon. 7 years hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. At maaari niyang ibigay ko ito, kunin niyang naisin. Okay? Nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinasabi ng tinig, itinaboy siya na sa parang at kumain ng ng damo tulad ng baka, nabasa siya ng hamog, umabang kanyang mga buhok niya na parang balahibo ng agila. Imagine niyo na. At ang kuko niya ay naging tila kuko ng mga ibon. Ito yung tao na napakayabang, nagmamataas. Hindi ka pwedeng magmataas sa harapan ng Diyos. Okay? Kaya ito yung makita nating istorya o pangyayari, summary. Si Nebuchadnezzar sought to exalt himself. Gustong-gusto niya itaas ang kanyang sarili. And because he sought to exalt himself, you remember God turned him into maniac and left him out grazing like an animal for years. 7 years in fact, till he finally came to his sense. Na-realize niya na hindi nga siya talaga dakila. Ang Diyos lamang ang dakila. Ito ang makikita nating modelo ng talagang self-centered, mayabang, power-mad love for the preeminence. Yung talagang gustong-gusto nila na maging tanyag at dakila. Kaya huwag niyong hangarin yan, mga kapatid, okay? Na maging sikat. Okay? Ako nung ako'y nakita ko yan, halos ang tao ay naglalabanan, nagmamataasan, di ba? Maging sa eskwelahan Yung mga bata, gustong first honor, second honor, mga ganyan, kukumpetensya. Pati mga magulang, nag-aaway-aaway to. Pati mga bata, di ba? Kasi gusto maging dakila. Okay? Hindi po maganda yon. Okay? And then, dako naman tayo sa New Testament. Okay? Pang-anim na. Okay? At ito naman ay patungkol sa buhay ni Herod. Okay? Sabi dito, pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trona at nagtalumpati. Sumigaw ang bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Kita niyo? Itinuring siyang Diyos. Okay? At noon, sabi, ay hinampas ng isang anghel ng Diyos si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa pamatay. Kaya, baka tinanggap niya na parang siyang Diyos. Meron lang nagsalita, parang okay lang, hindi niya ni-rebuke. Kaya, hinampas siya ng anghel at sabi, at siya'y kinain ng uod hanggang sa mamatay. Okay? So, yan po yung makikita natin na istorya ng, kumbaga, ang hinahangad ni Herodes ay matanyag, pero hindi ito nangyari. Dako naman tayo sa pampito. Okay? Sino naman yon? Ito yung mga tawag na scribes at mga Pharisee. At ito yung makikita natin sa Matthew chapter 23, verse 1 to 9. Sabi dito, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tao, sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Okay?
Yan po talaga, sila yung nag-explain, nagpapaliwanag ng Old Testament. Okay? Sabi niya ng Panginoon, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kailang inuutos. Tama naman yung talagang tinuturo. Okay? Galing kasi sa kautusan niyan. Ngunit huwag ninyong tularan ang kailang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kailang ipinapangaral. Imagine niyo yan, no? Magaling magturo pero ayaw na masundin nila yung ginagawa. Alam niyo, ito yung isa sa mga natutunan namin o ni-remind kami nung aming pastoral conference. Importante, ang aming itinuturo ay talagang iminomodel namin. Okay? May nagme-mentor kami, may tinuturuan kaming mga susunod na tagapagturo rin, kagaya si Paul kay Timothy. At hindi lang yon, hindi lang basta tinuturo mo, kundi minumodelo mo, nakikita sa iyo. Pero itong mga scribes and Pharisees na sinasabi ng Panginoon, magaling silang magturo. Meron nga doong nagpatotoo, sabi niya, taga-Bisaya siya. Talagang halos sambahin daw niya, talagang hangang-hanga sila sa galing na magturo. Parang mga scribes and Pharisees. Pero kapag kausap mo na, wala na sa pulpito, iba ng buhay. Kaya makita natin sa ating pag-aaral ng 3 John, importante yung doctrinal test and moral test. Maraming magagaling sa doktrina, maraming magagaling sa kasulatan, pero tingnan nyo ang buhay niya, yung moral test. At ito nga po, dito nagpe-fail ang mga scribes and Pharisees. Kasi bakit? May tumaing. Tumaing. Buti hindi ako nataiya. Gulat ako, may tae. Anyway. So, ito pa ang ginagawa nila. Sabi niya, pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri niya ay ayong igalaw upang tumulong sa pagdadala ng iyon. Gusto nila taga-utos lang. Ang bibigat pa, hindi man lang tumulong o magbuhat, ayaw. Kaya ang sabi nila, pakitang tao ang kailang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga laylayan ng mga tatas sa kanilang noo at baraso. Okay? At hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kailang mga damit. Ito po ay simbolo kasi ng authority. Okay? Ang nais nila, sabi niya, ay ang upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Gusto nila mga VIP sila. Nando sila sa mga presidential table kapag handaan. Gustong-gusto nilang igagalang sila sa mga palengke at tatawaging guro. Entitled. Diba? Ano sabi ng Panginoon sa mga alagad niya? Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro na at kayo lang ang lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Dito po ang pinagbabawal ng Panginoon ay yung meron naman talagang guro, teacher. Ang mga pastor nga ay pastor o teacher. At yung ama, at pwedeng ama sa pananampalataya. Pero ang point dito ni Jesus Christ ay yung kiniklaim kasi ng mga scribe and Pharisee na sila lang yung source ng pinanggagalingan ng salita ng Diyos. Okay? Yung ikaw lang exclusive. Okay? Yung title. Yung gusto mo na ikaw ay parangalan. Di ba? Karamihan ng mga leader, sabi nga ay by position. Ang pinakamababa pong klase ng leader ay by position o yung title mo lang. Kaya ka sinusunod kasi anak ka ng ng boss eh. Pero kahit masama ugali mo, susundin ka pero at the back of their mind, galit, di ba? Tama? Boss ka lang kita ganun eh. Di ba? Ganyan po ang mga scribes and Pharisees. Gusto nilang maitaas ang kanilang sarili. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi naman lagi nakikita yung itinuturo nila. Tama? Kaya, yung po delikado, merong iba gustong-gusto maging pastor, at yung iba ay gustong maging obispo, di ba? Gusto nila yung title.
Yun po ang ayaw ng Diyos. Gusto mo title, para ka lang sundin. Pero kung talaga namang karapat-dapat ka, na talagang tagapagturo ka, eh talagang hindi mo na kinakailangan sabihin mo sundin ka. Susundin ka. People will really follow you. Pero ito hindi. Gagamitin lang nila yung kailang titulo. O teacher, di ba? Pag teacher, sunod ka, di ba, mga bata, sunod kayo sa teacher nyo. Kahit ayaw sa gusto, di ba? Okay? So, yun po yung ayaw ng Panginoon. Okay? So, dito makikita talaga natin yan. Okay? There always have been this kind of people. Ako, nakita ko na yan sa aking karanasan sa loob pa ng church. Okay? Hindi lang sa politika, maging sa church. At ito nga, even in good people. Okay? At ito nga po yung nangyari kay James and John. Isa po yan sa mga magkapatid na alagad ng ating Panginoon. At ito po yung makikita natin sa Matthew chapter 20, verse 20 to 28. Anong sabi? Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, yung nanay. Mga nanay, ingat kayo. Kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Sabi niya, lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Kita niyo, paluhod-luhod pa nanay. Okay? Upang sabihin sa kanyang kahilingan. May request siya kay Jesus Christ. Sabi naman ni Jesus Christ, ano gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo paupuin nyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. At parang politika, no? Pag ikaw na presidente, right hand and left hand yung aking anak, dalawa. Nakatawa naman ito. Kita nyo, may temptation even sa loob ng circle of the church. No? Ano sabi ni Jesus? Hindi mo nalalaman ang iyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanya, maiinom mo ba ang kopa ng kopa na malapit ko ng inuman? Sabi niya, opo, tugon nila. Hindi nila naintindihan. Akala nila yung iinom lang. No? Okay? Ang kopa na sinasabi ni Jesus Christ ay yung kopa ng paghihirap. Cup of suffering. Kaya sinabi ni Jesus, sabi niya, daranasin nga ba ninyo ang hirap na titiisin ko? Kaya niyo ba? Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga uupong ito'y para sa pinaglaanan ng aking Ama. It is the Father. Nang marinig ng 10 alagad, ano nangyari? Nagalit sila. Bakit ito galit sila. Sobra naman yun. Agawan sila ng positioning, no? Okay. Uso-uso yan. Sa bahay, sa eskwela, sa opisina, sa politika. Kita niyo yan? Kaya, nagkakaaway-away tuloy. Okay? Kaya ano sabi ng Panginoon? Dahil dito, sabi ng Panginoon, nakita niyo, nag-away-away ng mga alagad ko. Dahil dito, pinalamig sila ni Jesus, sinabi sa kanila, okay. Oo, tahimik. Maggulo. Okay? Alam niyo, na ang mga pinuno ng mga hintil ang naghahari sa kanila. At ang mga nadakila ang siyang nasusunod. Yan ang kalakaran. Sa outside world. Sa mga hintil. Sa mga hindi mananampalataya. Pero ano sabi niya sa verse 26? Hindi ganyan ang dapat umira sa inyo. Kung nais yung maging dakila, dapat kayong maglingkod sa iba. Yun. Kung talagang gusto nyong maging dakila, may taas, mag-serve kayo. Yan ang dapat sabihin natin sa ating mga politiko. Diba? Kung gusto nyo maging barangay captain, maging mayor, maging presidente, maglingkod kayo. Hindi ng mga pastor. Ito nga ang kaibahan. No? Sabi nga sa inyo, anong kaibahan ng pastor at ng mga pare? Ang mga pare, utos. Banggit ko sa inyo, may kaibigan ako si Chris. Pag mga pare, pagsisilbihan niya. Ang pastor, ang nagsisilbi sa kanya. Yung kaibahan. Pinagdadrive po siya.
Ginagawa mo yung mga may problema o fixture, di ba? Tinutulungan mo siya. Kasi ang totoong lingkod ng Diyos, naglilingkod. Ang totoong pastor, nagmi-ministeryo, nagsiserve. Tama? Hindi hangad mo mataas, pero itataas ka ng Panginoon. Kasi yun ang prinsipyo ng Panginoon. Kung gusto mo maging kilala ka, maglingkod ka. Tama? Ano sabi niya? At kung sino man sa inyo ang nais maging una, likas yan tao. Siyang dapat maging alipin ninyo. Are you willing to serve? Sapagkat maging ang anak ng tao, si Jesus Christ, siya yun, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi ano? Upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Alam nyo, nung pumunta sila sa upper room, ang isa sa mga tradisyon ng mga Hudyo, pag pumasok ka sa loob ng bahay, merong maghuhugas ng paa. Kasi marumi ang kali nila, malikabok. Magtitinginan sila, sino kaya? Walang servant dito. Sabi ni Peter, not me. Sabi ni James, not me. Sino? Si Jesus. Sabi pa ni Peter, wag, humuhugasan. Ayaw pa niya. Kasi, alam nila si Jesus ang leader nila eh. Ang sabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, hindi ka bahagi sa akin. Paliguan mo na lang kayo. Palang. Pinakita ng Panginoon, siya yung leader. Si Peter, not me. Not me. But me. Diba? Kaya yung away nila, stop. Tigil. Kasi yan po ang likhas ng tao. Okay? Nagmamataasan. Huwag mong hangarin na maging sikat ka o maging dakila ka sa iyong samahan, organisasyon. Hindi maganda yan. Kung gusto mong mangyari yon, maglingkod ka. Kaya dadako tayo sa 3 John. Okay? Pahapial to, tapos na oras ko. Pahapial lang, makita natin na sa 3 John, makita natin na nakita natin yung mga Hall of Infamy, yung mga listahan ng mga taong karubal-dumal, pangit ang reputasyon, itinataas nila ang kanilang sarili, pero ang kinawian na yun, kapahamakan. Kaya, dito sa 3 John na ating pag-aaralan, ay makikita natin yung pangalan na Diotrephes. Ang sabi, he loved to have the power. Gusto niya yung kapangyarihan sa loob ng church, yung preeminence, siya yung kinikilalang hari o dakila, sinusunod o prestige, okay? The prominence, the cheap seat, the cheap place. Talagang gusto niya yan. At sabi nga dyan sa verse 9, sabi niya, Diotrephes who loved to be first. Mahal niyang maging siyang pangunahin. Okay? Pileo, ibig sabihin ng first. Who is a strong affection, proteus, to be first. Okay? So yan po ang kanyang gusto na mangyari. Kaya sa susunod na linggo ay, hindi, iba pala magsasalita sa susunod na linggo, si Pastor Ronnie. Kaya tutuloy po natin yan, ang patungkol sa buhay ni Diotrephes. At sana po ay nakita natin ang magagandang halimbawa na sa Biblia na hindi talagang tama na magmataas tayo at gusto natin na maging sikat o tanyag tayo o tayong kinikilalang nasusunod. And sad to say nga, sabi nga sa inyo sa aking karanasan, nakita ko po yan sa dating church na inaniban namin sa Manila. Usually yung mga mayayaman, nalulungkot po ako talaga.
maging ang mga pastor ay sumusunod sa nila. Dinuduro nila at gustong pasunod. Kaya masaklap po at talagang hindi ko hinangad yun. Kaya po ako ay naging hangad ko ay tulungan yung mga pastor. Ayokong gayahin ng mga tao yun. Okay? Kaya po ako ay, sabi nga sa inyo, yung mga tao na si Pastor Ruben at saka si Pastor Epi, dati pong pinatuloy sa bahay namin na ayaw po ng mga taong mga gustong maging mga sila'y masusunod. Pero in spite of that, ay tinulungan ko po sila. So, dapat ganun po tayo. No? Kagaya ni Gaius, tinangkilik niya yung mga pastor, tinulungan niya yung mga missionary, pero ito po sa ating pag-aaral, si Diotrephes po, ayaw niya at pinipigilan pa niya ang mga taong gustong tumulong sa mga missionary. Kaya hindi natin dapat tularan ito. Yung mga listahan na ating pinag-aralan, si Lamech, okay? Si Nimrod, si Nebuchadnezzar, si Herodes, okay? Si Abimelech, okay? Mga scribes and Pharisees. Even makita natin yung nanay ni James and John, wag po nating hangarin yun. Kundi sabi ng Panginoon, kung gusto nating maging dakila, maging servant of heart. Kaya yun po yung niremind sa amin nung nakaraan naming seminar, pastoral conference. Kami ay tinawag para maglingkod sa inyo. Kaya kanina, sabi ko nga kahit wala si Jimwell, ang paglilingkod ko yung mag-drive ng mga bata. Itiisin ko to. Part ito ng aking paglilingkod sa Panginoon. Wala yung pride. Diba? You're willing to serve. Dapat kung ano yung tinuturo mo ay nakikita sa ating buhay. At yun po ang dadakilain ng Panginoon. Pero kung ikaw ang siyang magtataas sa iyo, sarili, ikaw ay bababa ng Diyos. Tayo po yung nalangin. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan ng iyong mga salita na tunay na naitala rin sa Biblia ang mga kasamaan ng tao. At ito'y dahil sa kasalanan na aming minana sa aming unang mga ninuno, si Eva sa si Adan. Kaya ang kanyang anak na si Cain ay mamamatay tao at nag-produce pa ito ng mga mamamatay tao rin. At hindi lang ito, lumaganap na ang kayabangan at pagmamataas ng tao laban sa iyo. Kaya humingi kami ng kapatawaran kung kami man ay natagpuan o bahagi ng aming buhay na kami ay nagmamayabang o nagmamataas at gusto namin na kami ang sundin at maging makapangyarihan. Kaya salamat po sa iyong mga salita na nag-remind sa amin na hindi maganda ang kauwian at resulta kung kami ay magmamataas laban sa iyo. Kilalanin ka namin na ikaw ang Diyos lang na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang pwedeng magbigay sa amin ng magandang buhay at maayos sa pamumuhay at magandang relasyon kung kami ay magpapakumbaba at maglilingkod sa isa't isa. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na nagtuturo sa amin ng mga katotohanan na dapat naming tularan ang magagandang aral sa iyong salita at ang mga hindi magandang bagay na nakita namin at nabasa namin sa banal na kasulatan ay hindi namin tularan, Panginoon. Kaya salamat po sa mga magagandang hamon na ito sa amin at kami na yung mga lingkod, lalo na po yung aming mga missionary, ang inyong lingkod, Panginoon, ay magpatuloy na maglingkod una sa iyo at pangalawa sa aming mga kapatiran. Nais ka naming maluwalhati sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.